Ang faith alone, para sa hindi nakakaalam, yung faith alone doctrine, hindi yan biblical, hindi yan traditional, at kahit mga early church fathers, kung titingin kayo sa history, walang church fathers na ngaral ng faith alone. Wala po yan kahit sa history ng simbahan. Kung talagang existido ang kanilang simbahan sa una, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, hanggang 14th century. No? Kasi ang faith alone po, sa mga hindi nakakaalam, lumitaw lamang po yan 15th century. That is a man-made doctrine na itinuro ni Martin Luther, isang pare na demonyohan, hindi na nakinig sa simbahan. Dahil umalis siya sa simbahan, inalis niya ang katuruan sa simbahan na mayroong 3 pillars or foundation of faith. 3 po yan. The Bible, Magisterium, and Tradition. Since naging swail itong si Martin Luther, lumabas siya sa simbahan, di na siya nakikinig, yung doktrina na Magisterium, tinanggal niya yan sa kanyang theology. Actually, kung magbabasa kayo ng history ni Martin Luther, ang aklat ni Santiago o yung nasa Bible na James, nagbabalak siyang tanggalin yan. Nagbabalak siyang tanggalin yan. Kasi hindi nga pumapabor sa kanya ang James sa kanyang itinuturong doktrina na faith alone, kasi ayaw na niyang makinig sa simbahan. Hindi siya pinayagan ni King James, yung hari nung nagsuporta sa kanya, hindi siya pinayagan. O kaya nandyan pa rin yung aklat ni James o ni Santiago sa Protestant Bible. Kasi hindi pumayag yung nagsuporta sa kanya na hari na tanggalin yung aklat ni James. Yan talaga ang history niyan. Kasi gustong-gusto talaga ni Martin Luther na ituro ang faith alone doctrine. Kasi hindi na nga siya sumusunod sa simbahan. Ang fundamental belief ng Christian or ng Catholic, kasi Catholic po yan si Martin Luther, is 3 yung foundation of faith. 3. Bible, Magisterium, and Tradition. Dahil naging swail siya at hindi na siya nakikinig sa simbahan, kaya tinanggal niya yung church authority or magisterium. Kaya nag-focus siya sa faith alone doctrine. At yan po ang dahilan kung bakit umabot ng 50,000 denomination ngayon ang Kristyanismo. Dahil sa turo ni Martin Luther na hindi na makinig sa simbahan, manampalataya ka lang sa Diyos. At nadagdagan pa yan ng Bible alone. Mayroon pa silang Christ alone at grace alone and glory to God alone. O glory to God ba yun? Something ganon. So, ang dami nilang alone. 5 alones ang nabuo nilang doktrina. At nag-scattered pa yan sa mga sumunod kay Martin Luther. Yung faith alone naman, nanganak ng isang doktrina, yun naman yung once saved, always saved. Na yan naman ay turo ni sino ba yung sumunod kay Martin Luther nga? Nag-away pa nga sila kasi yung turo na yan na once saved, always saved, hindi yan tinanggap ni Martin Luther. Yung tao na nagturo niyan, tinuruan na ni Martin Luther, o dahil sa Bible alone, nakabuo ngayon ito ng doktrina, sino ba yun? Si John Wesley ba yun? No, nakabuo si John Wesley ngayon ng doktrina na yung tinatawag na tulip. Tulip. At yung sa tulip, andun nagkaangkla yung pananampalataya nila na absolute once saved, always saved. Kasi ngayon, reformation na, may reformation na eh. No? Ang once saved, always saved talaga na turo, ang taong distin sa langit talaga yung kahit pa pumatay, langit yan. At kahit pa ang tao na distin sa impyerno, kahit pa gaano siya kabanal, impyerno pa rin yan. Yan talaga ang pinaka-turo ni John Wesley sa once saved, always saved. Yan yung absolute na teaching talaga. Na ang once saved, always saved, nag-umpisa lang yan sa faith alone. Yan, nag-away pa nga si Martin Luther at yan si John Wesley kasi hindi niya tinanggap yung turo ni John Wesley. John Wesley ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan.
no, na hindi niya tinanggap yung turo na yan, yung once saved, always saved. Pero yan ang bunga ng faith alone at Bible alone na doctrine, yung once saved, always saved. So yun pong faith alone, mga kapatid, hindi po yan biblical. Bagkus, kung babasahin nyo ng buo ang James 2, umpisahan nyo sa 14 hanggang 24, dinibunk yan ni James na sabi pa nga niya sa verse 14, maliligtas ba ang tao na may pananampalataya ngunit walang gawa? Sa Amplified Bible, mayroon nakalagay na sagot, no. Hindi nakakaligtas ang pananampalataya na walang gawa. So that is the very basic belief of Christian faith sa first century. Sa panahon pa ng mga apostol, hindi nila hinahayaan ng tao manampalataya lang na hindi gagawa. Kasi ang turo sa Bible talaga ay puro gawa. Diba? Sabi ni St. Paul sa Philippians 2:12, ang sabi ni St. Paul, work out your salvation. Work out. Ano bang ibig sabihin ng work out? Magpaghal, trabahuin mo. Pero tingnan mo paano nila baliin yan, lalo na si Rian Fuentes. Ang sinabi, work out, hindi daw work for. So parang mayroon ng banggaan kasi pag sinabi mo kasing work for, magtrabaho ka. Pero work out daw, ipakita mo lang. Paano mo ipapakita kung hindi mo gagawin? Kaya nga work, ano ba ang Tagalog ng work? Gawa. Diba? Pero binabali nila ang lahat ng account sa Bible na may nakalagay, work or gawa about sa faith. Kung babasahin mo yung sinabi mo kanina bro, na James 2:21-23, ibalik mo sa 17 yan. Basahin mo sa 17 bago sila pumunta sa 21 and 23. Yan ang pagkontra sa faith alone kung gagamitin nila ang 23. 17, ganito yan. James 2:14, then 17, 21 hanggang 24. Yan ang konteksto ng faith alone kung gagamitin nila ang James. Kung isa lang ang talata ang gagamitin nila, ay wala, pandaraya yon. Kasi hindi maunawaan ng buo eh. Hindi maunawaan ng buo. At sa James 23, kahit paggamitin nila yan, hindi sinabi ni St. James dyan o ni Santiago na apostol na manampalataya ka lang. Walang ganun. Walang sinabing ganun si James sa James 23. Okay, Brother Toto. Okay, bro. Follow up ko dito, meron palang may nagsabi si Jocelyn Remigio, sabi niya, ang ginamit doon ni Darwin Butlay, Roma 4:12 sa Amplified Bible. So ating silipin ng hindi, Roma, yung sa 4:12 ng Roma, yung kay Abraham. Yun na nga, faith alone daw yun. So yun ang naalala ko, na binagyan niya si Abraham. So tingin mo sa ng Amplified Bible, Roma 4:12, may nakalagay bang faith alone? Ito. Hindi na unawaan nila yan. And that he would be the spiritual father of those circumcised who are not only circumcised, but who also walk in the steps of the faith of our father Abraham, which he had before he was circumcised. Wala naman nakalagay na faith alone, bro. Kaya ganito yan, Barijando, yung Romans 4:12, ginagamit talaga yan kasi kung babasahin mo sa Tagalog yata yan na hindi ginawang ganap si Abraham dahil sa kanyang gawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Basahin mo sa Tagalog yan. Tagalog? Oo. Okay, ating silipin sa Tagalog yung 4:12. Ang dating Biblia, ang sabi ganito, at ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyang pananampalataya ng ating amang si Abraham
na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Wow, wala naman nakalagay Oo. dyan na ano eh, na Nasa pananampalataya lamang. ibaba mo sa ibaba mo sa 4:3. 4:3 ba 4-3? yun? Or 4:2 or 4:3. Yeah, ayan, basahin mo baba. 4-2-3? Oo. Okay. Sapagkat kung si Abraham ay inaringgan na sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri dapat hindi sa Diyos. Sapagkat anong sinasabi ng kasulatan at sumpalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katwiran. So ating basahin sa English tong verse 3. For what does the scripture say? Abraham believed in, trusted, relied on God, and it was credited to his account as righteousness, right living, right standing with God. Alam mo nakalagay itong ano eh, faith alone. Oo. Yan nga ginagamit nila na hindi sa gawa ni Abraham kaya siya kinalugdan ng Diyos, hindi sa kanyang gawa. Yan ang sinabi diyan, hindi sa gawa dahil sa kaya siya kinalugdan ng Diyos. Pero kung ganito ang explanation kasi diyan, kung gagamitin kasi natin yung paraan nila na proof texting ba. Magbabasa lang ng isang talata and then yun na yun. Sila na magpapaliwanag. Hindi ganon. Kasi may konteksto yan. Kung babasahin no umpisa sa 3 yan, ang tinutukoy dyan na gawa ni San Pablo, gawa ng kautusan. Basahin mga kapatid dyan sa 3, anong talata? 3, sa 3:18 yata yun. Gawa, Romans, umpisahan mo sa Romans 3 ba dyan do? Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun ang point ni St. Paul dyan. No? Hindi yan nangangahulugan sa Romans 4:2-3 na hindi gumawa si Abraham ng kabutihan kaya siya kinalugdan ng Diyos. Hindi ganon. Ang sinasabi ni St. Paul na hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Bakit? Before pa ibinigay ang kautusan kay Moises, nauna na si Abraham, ang kautusan ng mga Hudyo ibinigay lang kay Moises ay ang tagal na panahon na. Kaya ang point ni St. Paul dyan na gawa, na sinasabi sa Romans 4:3, gawa ng kautusan. At ang konteksto, isa pa niya nasa Galatians 6, nakalimutan ko yung talata. Galatians 6 yun, 6-7 yata, 6:13, nasa Galatians 6, na andyan ang sagot dyan, na basahin mo ka sa Galatia bro, Galatia 6, nasa Galatia 6, Galatia 3. Tiri ba rin dyan do? Galatia 3:6. Basahin mo ba rin dyan do? Gaya nga, okay. Oo. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Patuloy. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Patuloy. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Yan ang pinangahawakan nila ng mga talata na pananampalataya lang. Kasi ang binanggit dyan, ang mga anak ni Abraham ay yung nanampalataya, hindi naman sinabi na may gawa eh. Tama ba ba dyan do? Oo. Pero balikan mo sa Genesis 15:6. Anong talata? Nakalimutan ko na talaga yung mga talata. Na itinuring si Abraham na sign mga sa 15:6 ng Genesis pa rin dyan doon. Nakalimutan ko lang yung talata. 15:6 bro. Genesis 15:6. Oo. Okay. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito ibinilang sa nakatwiran sa kanya. O di, sumampalataya siya sa Panginoon. Pero, sa 17:1 ba yun? Nakalimutan ko talaga yung mga talata.
17:1 ng Genesis, Brother Jando, 17:1. At 1 nang, to 3? at nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako ay makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nagipag-usap sa kanya na sinasabi, Patuloy mo, bro, patuloy. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa inyo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Oh, okay. So basahin mo nga ulit yung anong version yung magpakasakdal ka? Anong version yan? Magpakasakdal ka? Oh, Ito ay nasa sa wait lang ha. yung binasa mo ko kanina, magpakasakdal ka. Yun ay nasa nasa 15. 15 yata yan. verse 1, verse 1. Oh, sa verse 1, anong version yung binasa mo? Ang dating Biblia. Basahin mo sa magandang balita, Biblia nga. Okay. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis. Yan. Anong sinabi ng Diyos? Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Question, habang siya ay nabubuhay. Question, kung hindi siya sumunod, hindi niya ginawa ang pagsunod, gagawin ba siya, anuin ba siya ng Diyos? Hindi. Hindi, di ba? Ibig sabihin gumawa si Abraham. May gawa nga. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, habang ikaw ay nabubuhay, sundin mo ang aking mga utos. Yun bang pagsunod? Pero Jando, hindi ba yun paggawa? Ay, gawa yun. Oh, yun. Yun ang hindi nila nalaman. Yung 2:4, Galatians 2, ganito ang yung settings ng arguments kasi nila eh. Lalo na si Rian Fuentes, inaral ko yung argumento nila. Romans 4:3, pananampalataya, walang gawa si Abraham. Then, Galatians 3:6-12 yata yun. Galatians 3:6-12, ang mga tunay na anak ni Abraham ay mga nanampalataya. Walang sinabi na pananampalataya at gawa. And then, Genesis 15:6, sinabi na nanampalataya si Abraham kaya itinuring siya na kaibigan ng Diyos or matuwid sa Diyos. Pero ang 17:1 ang hindi nila binasa. Ano ang sinabi sa Genesis 17:1? Ang utos kay Abraham, saan mga ulit yung 17:1? 17:1, ito sabi dito, nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Habang si Abraham ay nabubuhay, yun ang kondisyon ng Diyos sa kanya. Habang siya ay nabubuhay, sumunod siya kay Yahweh. Question, kung hindi gumawa ng pagsunod si Abraham, anong mangyayari sa kanya? Wala. Question na again. Ang question, yun pang pagsunod. Paggawa ba yun, Brother Jando? Yes, paggawa yun. So, nanampalataya at gumawa si Abraham. Yes. O di, sablay ang kanilang theology. Yun na nga. Nila yan. Iniwasan pagbasa. Hindi nila yan iniwasan, bro. Hindi nila alam yan. Ba't ko nalaman yan? Bakit ko nalaman yan? Binasa ko yan. Talagang inisa-isa ko. Konteksto. Importante kasi ang context sa Bible. Wala pa akong narinig na mga nag-debate about sa explanation na ito. Kusa ko lang to na nalaman nung binasa ko yung Genesis 15-17. Kasi dyan kasi ang conversation ni Abraham at ni Yahweh. So ginagamit kasi ng mga faith aloners si Abraham na hindi sumunod ay hindi na gumawa Romans 4:3. Wala kasi sinabi doon na gumawa si Abraham eh. Pero may sinabi doon na hindi siya itinuring na matuwid dahil sa kanyang mga gawa. Pero ang point is simple dyan, kung babalikan mo sa Romans 3:20, gawa ng kautusan yon. Kasi wala pa namang kautusan sa panahon ni Abraham.
ng kautusan ng mga Hudyo. Kinumpara kasi yun ni St. Paul, ang kautusan ng mga Hudyo sa pagsunod ni Abraham. Yun ang konteksto nun, historical context. So, ang ginawa ko, binasa ko ang konteksto talaga ni Abraham. Ano ba, bakit pananampalataya lang ang sinabi? Pero sa 17:1, babasahin mo sa magandang balita ng Biblia, pinasunod siya ng Diyos. Dahil pinasunod siya, ibig sabihin, gumawa si Abraham. Kaya nga basahin mo ba dyan do, sa 2:21 hanggang 23 ng James, yung sinabi ni kanina, diyan natin makikita na gumawa si Abraham. 2:21 to 23 ba dyan do ng James? Basahin mo. Okay, ito sabi dito. Datapot ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Palataya ni Abraham. O, di pa kalinaw. Kaya sinasabi nila na hindi gumawa si Abraham, ginagamit nila Galatia 3:6-12 at yung Romans 4:3, mali yun. Kasi ang point ni St. Paul na gawa doon, gawa ng kautusan. Romans 3:20, basahin yung Romans 3:20. Gawa ng kautusan. At napatunayan na natin yan na si Abraham gumawa talaga. Kaya naging sakdal ang kanyang pananampalataya dahil siya ay gumawa. Ano yung ginawa niya? Hanggang siya ay nabubuhay. Genesis 17:1. Last bro, dagdag natin bro Jando, last natin 2 Thessalonica, sabi ni Apostol Pablo 2 Thessalonica chapter 3 verse 12 to 13. Kalawang Tesalonica 3:12 hanggang 13. Sa pangalan Yes. ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Oo. Ay tayo dyan. Huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti na, Brother Jando. Wala nga sinabing faith dyan eh. Ano sabi dyan, Brother Restituto? Huwag magsawang gumawa ng mabuti. Mabuti. Madres ito, Ito. okay na ba yun? Hindi, ito pa yung pinakamatindi rito sa paghuhukom, bro. Sa paghuhukom wala sinabing faith sa paghuhukom. Tignan natin pagdating ng paghuhukom, Pahayag chapter 20. Napakadelikado niyan, naging sanhi sila ng tinatawag diyan, sanhi ng pagkakasala kasi sasabihin nila, wag nang gumawa ng ano. So sila mismo, that's a sin of scandal in a CCC. So sila mismo nag-aano yan. Sa paghuhukom nga, tignan natin paano sinatulan ng mga tao. Pahayag chapter 20 nga, bro, verse 11 to 12. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ng mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Patay tayo dyan, bro. Paano daw hinatulan? Ayon sa? Kanilang ginawa. Patay tayo dyan. Napakadelikado ng mga faith aloners. Napakadelikado niyan. Sa paghuhukom yan eh. Sa paghuhukom yan. Hinatulan ayon sa Ginoo. Hindi naman hinatulan ayon sa faith nila. Hindi nga binanggit yung faith dyan eh. Tapos exempted mo yung gawa. Sa paghuhukom yan, bro. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Yung dalawang yun, ang dami pa nga dyan, yung sa unang Pedro nga, di ba? Sabi, pananampalataya, dagdagan mo ng ganito, ang dami mong idadagdag pa nga eh. So, napakadelikado yan, bro. Yan, ang pinakamatindi yung pinakahuli. Hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Hindi lang faith, kapatid. Yun po, bro Jando. Okay. Ano lang po, papalot lang dun po sa faith alone. Kasi po dati din po akong born again. Ang turo sa amin, Roman 3:28, Ephesians 2:8-9, and Galatians 2:16.
Okay. So, Efeso 3:28. 2 po, 2. 2. Ephesians 2, 8 to 9 po. Okay, ating For by silipin na. grace you have been saved through faith. Yung Efeso 2:8. At Ayan. saka Galatians 2:16, Roman 3:28 po. Ano tayo sa Roma 3:28. Baka nito yung binasa ni ni Butlay. Yan po ang ano talaga sa mga sa born again. Dati po kasi akong born again. So yung po ang tinuturo yung 3:20 Romans 3:28. Yung sa Romans 3, sister, gawa ng kautusan nga yan. Gawa ng kautusan. Okay, sa 3:28 ganito ang sinasabi. For we judge man to be Kung justified gayon, by faith without the works of the law. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Okay, yan. So anong ribat natin dyan? Kung sakaling gamitin ng taga-ibang sekta, anong ribat natin dyan, Brother John Ren, Brother Angel? Yun na nga ang point ko na ang pinupoint ni St. Paul dyan na gawa ng kautusan, hindi gawa ng kabutihan. Ibang gawa ng kautusan kasi, di ba, ang mga Hudiyo kasi, nila sa kautusan ni Moises, na kahit mali na, ginagawa pa rin nila kasi yun ang kautusan ni Moises tulad ng huwag kang magdala ng banig sa araw ng pamamahinga. Kahit nga ang mga apostol kumuha ng uhay, pinagalitan, di ba? Kasi bakit kumuha ng uhay? Si Panginoong Jesucristo nagpagaling ng mga may galing sa araw ng pamamahinga. Pinagalitan, pinagbawalan kasi nga araw ng pamamahinga. So yun ang point ni St. Paul dyan. Kumbaga dyan yung pati paggawa ng mabuti bawal. Pati paggawa ng mabuti, yun ang point dyan. Basahin mo ulit yung 3:20 ba rin dyan ng Romans. Ibaba mo sa 20. Doon sila nagkamali, 3:20. Ibaba mo sa 3:20. Okay, ito. Yung 3:28, anong uri ng anong gawa yon? Hindi yung gawa ng kabutihan, gawa ng kautusan ni Moises, 3:20. Ito, sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Napakalinaw. Walang aariing ganap sa gawa ng kautusan, hindi gawa ng kabutihan. Basahin mo nga ulit, Brother Jando, para maunawaan dandahanin mo pagbasa, bro, para maunawaan ng mga brother. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Walang laman, ibig sabihin, yung bodily existence natin, hindi aariing ganap dahil sa gawa ng kautusan. Ibig sabihin, kautusan ni Moises. Yan ang ibig sabihin sa Romans 3:28. Balikan mo yung 3:28, Brother Jando. 3:28. Kaya nga, maipasisiyan na natin na ang tao ay naaring na sa pamamagitan ng sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Hiwalay sa gawa ng kautusan, hindi gawa ng kabutihan. Kaya sa Romans 4:1-3, Brother Jando, balikan mo nung pinaliwanag ni St. Paul kung paano si Abraham, pananampalataya lang, hindi sa gawa ng kautusan. Pero hindi yan gawa ng kabutihan. Yung Romans 4:1-3, kasi yan ang para simple no, sa tanong. Kung sakaling gamitin yung 3:28 ng Roma, magandang gamitin, ipaliwanag na yung kautusan na yan ay kautusan ni Moises. Tapos follow-up talata, yung sinasabi ba na hindi tayo aariing ganap sa magitan ng kautusan ni Moises. Yun ang gawa 13 yun. Gawa 13. 28? 38? 28 ba yun? Hindi. 13:8. 28. Gawa ba yun? Galacia. Nakalimutan ko yun. Yung hindi tayo 39. Sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kung sakaling gamitin yon ng mga born again, yung talatang Roma 3:28, ang ibigay linaw nyo dyan, sabihin nyo na yung kautusang tinutukoy dyan ay ang kautusan ni Moises. Tapos 13:39 ng gawa, basa. Sabi doon, eto na. At sa magitan niya ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay
na sa mga ito'y hindi kayo ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Basa! Parang Elisoriano dating Bro, tapos hindi na si Moises, utos na ni Jesus. Oh, 1:12:48. iba yung utos ni Moses, iba yung utos ni Jesus. 12:48 ng Juan. Yan Ito na yung ang nahatol, hindi kay Moises. ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang Ano yun? salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Yan yun. Hindi na kay Moises yung mga bawal ang baboy, bawal ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga at so on and so forth. Yung po'y pagkakaiba nun, kapatid. In Okay. summary, sister, Brother Jando, in summary, yung Romans 3:28, hindi yun gawang kabutihan. Gawang Oo. kautusan ni Kasi Moises. sinabi ni sa Apostol Pablo yun sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 13 eh. Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Correct. MBB, itong sabi sa MBB, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ayun yun. So iba yung kautusan kautusan ni Moises, iba yung paggawa ng mabuti at kautusan ng ating Panginoon Kristo ngayon sa panahon ng Kristiyano, kapatid. Yun yung pagkakaiba, kaya marami nang marami na biktima diyan sa mga maling interpretasyon ng mga born again. Oh. At saka yung sa ano naman Brother Jando, yung sa concern niya, yung sa Ephesians 2:8-9, sister, ganito magpaliwanag dyan, no? According sa doctrine ng Katolik. Kasi ang Protestante kasi pag nagbasa kasi wala nang gawa, pananampalataya lang. No, basahin natin ang Ephesians 2:8-9 Brother Jando. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Okay, sabi ganito 2:8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Kaya pala walang gawa dapat kasi hindi pala sa pamamagitan ng gawa tayo naligtas, kundi sa kalooban ng Diyos, no? So ang subject dito, sister, pagligtas. So ano ang point ni St. Paul? Basahin muna natin ang 19:1 ng Revelations, Brother Jando. 19. Okay, sabi ganito. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sa masamang tinig na napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito. Hallelujah! Ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Ang kaligtasan ay ano, Brother Jando? Tanging? Sa Diyos lamang. So ibig sabihin, sister, ang nagbibigay ng kaligtasan, Diyos lang. Okay? Hindi ang tao. Sa baga, kaya tayo naligtas dahil sa ating lakas, sa ating talino, o sa ating gawa o makakaya. Yan ang point ni St. Paul dyan, na ang kaligtasan dumating sa tao dahil sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos, will niya na bigyan tayo ng kaligtasan. Ang tawag diyan sa Catholic theology, objective salvation. Yan ang ginagamit ng simbahan about objective salvation. At Titus 3:5 at 2:8-9 ng Efeso. Dalawa yan, 3:5 at 2:8-9 ng Efeso. Ang point diyan, again, ulitin ko, ang kaligtasan. Ang nakapagliligtas lang ang Diyos. Kaya nga si Kristo pumunta rito para magpakamatay, para mailigtas ang lahat. Okay, sister, nakuha mo? Opo. So yun Salamat po na anahan. yan ang point ni St. Paul. Pero ngayon, dahil ba sinabi dyan na hindi sa inyong gawa ay hindi ka na gumawa ng mabuti? No, hindi ganon. Ang point ni St. Paul dyan, ang kaligtasan o ang pagliligtas, binigay ng Diyos sa kanyang sariling kalooban, hindi dahil sa kung ano ang kaya mong gawin. Nakuha mo? Opo. Ngayon, need pa ba natin ang kaligtasan para tayo maligtas?
Idirekta mo sa Jess Barijando, basahin mo sa ang salita ng Diyos. Ano yun? Salita ng Diyos, revelation pa rin? Hindi, doon sa Ephesians 2, pero sa 10 mo na, basahin mo sa 10, kung hindi ba kayo na kailangan ang kaligtasan o ang gawa. Nilikha tayo ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Bakit pinapagawa tayo ng Diyos ng kabutihan, sister? Sabi ni St. Paul sa 10:10, buhat nung nilikha tayo ng Diyos, gusto ng Diyos ay gumawa tayo ng kabutihan. Iba tayo pinapagawa ng kabutihan kung hindi pala makakapagligtas ng kabutihan, sister. Diba? So ibig sabihin, mali ang unawa nila. So ano ang tawag dyan sa Ephesians 2:10 in Catholic theology? Ano yan? Kaganina, objective salvation yon. Ito naman sa Ephesians 2:10, subjective. Yan. Subjective salvation. Ibig sabihin ng subjective, sister, para ka maligtas ng Diyos, kasi nga, objective siya ang nagbibigay ng kaligtasan. Sa Kanya lang ang kaligtasan, Revelations 19:1. Di ba? Ang kaligtasan ay tanging sa Diyos lamang. Sa Kanya lang kaligtasan. That is objective salvation. Ephesians 2:8-9. Kung idirekta mo sa 10, pinapagawa tayo ng Diyos ng mabubuting gawa. Para saan yun? Siyempre, para tayo maligtas. Yun naman ang subjective salvation. Meaning, subjective, in order for you to be saved, kinakailangan kang sumunod sa gusto ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Cristo Barijando sa 14:15 ng Juan Barijando. Or saan na Okay. lang? Sa Mateo 19:17 na lang Barijando. Mateo 19:17. Oo. Okay, ito sabi rito. Sumagot si Jesus, bakit tinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Sister, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, sundin mo daw ang mga utos. Makakasunod ka ba sa utos, sister, kung hindi mo gagawin? Yes. Virgin Ray. Diba? Idagdag natin dyan yung sinabi ni Father Mike Smith noon, yung binlog ko na yan, ang lahat na ang maganda yung tanong yung lahat ba ng mababuting tao mapupunta sa heaven, di ba? Do all good people go to heaven? Pinaliwanag ni Father Mike Smith yan noon sa blog ko noon, paalala sa lahat, no? Yung sinasabi sa Ephesians 8-9 or 9-10, yung sinasabi yan, yung sarili mong gawa. Bakit? Kasi tandaan natin, ang Diyos marami siyang batas na walang connection, sabi nga ni Father Mike Smith, walang connection sa gawa yun. Ano yun? Correct, Gawa yun. tama. Walang connection sa sarili mong gawa yun. Pag sinabi magpabautismo ka, walang connection sa gawa mo yun, sabi niya. Yung Tama, pagkamatay mismo ni Panginoong Jesucristo, si Brother Angel, ano bang connection sa gawa mo nun? Exactly. At Ano saka, ba yung yan? at saka ang ibig sabihin nun, yung sarili mong gawa na wala kang Diyos, delikado. Yung sarili mong gawa, tandaan natin ang mga magnanakaw, mamasasama, may mabuting gawa yan sa kapwa mamasasama. So exactly, yung sarili nating gawa na mabuti na para sa atin lamang, hindi ayon sa kautusan ng Diyos, yun ang delikado. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung ayon sa gawa ng mabubuti yan na galing sa Diyos. Ang sabi niya, kaya sabi ni Jesus, salita ko ang hahatol sa inyo. Ano yung mga salita niya? Kasama yung pananampalataya, kasama yung binyag, kasama yung banal na Eucharistia. Kasama lahat-lahat yun. Hindi ka pwedeng gumawa ng mabuti ka sa kapwa, ayaw mo naman magsimba. See? Hindi ka pwedeng gagawa na lang ako mabuti ko sa kapwa, ayaw ko magpabautismo. Nagets mo, sis? That's the difference. Ang gawa, sinasabi niya, sariling nyong gawa. Kaya sabi nyo, sarili. Our own self. Kabutihan natin sa sarili natin. Hindi obra yun sa Diyos. Bakit? May batas ang Diyos para sa mabubuting gawa ayon sa kautusan niya. Amen? So, nandun po yung difference nun. Kaya nga, dito, may faith na, may ano pa, pinaliwanag ni Apostol, last verse, unang, ikalawang Pedro nga, chapter 1, verse 5 natin. Ito na yung kompleto. Faith, at ito na yung works na gagawin natin. Galing sa Diyos na to, hindi sa sarili. Basahin mo sa King James and King James. KJV. Hindi, sa Tagalog para mas maano nila yung Tagalog muna.
Ano yung Ikalawang ano yun? Pedro, bro. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 5. Ano mo natin hanggang 8. Actually, Okay. John 9 yan. Malinaw yan. Okay, ito sinasabi dito. Dahil dito sikapin yung idagdag sa inyong mananampalataya ang kabutihan, ang kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, ang katatagan, ang pagiging makadiyos, mamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig. Tuloy. Basahin mo sa King James, Brother John Dob, King James. Kasi mahilig sa English yung mga faith aloners eh. Sa English mo basahin. Balang bagsak na eh. Napakadaming ibabagsak ng katwiran nila. King James daw, bro. Maingay dito, maingay. Sa King James kasi dyan, sister, sa binabasa ni Brother Angel, napakalinaw niyan. No, ang sabi dyan sa King James, add to your faith. Hindi sinabi ni Faith Peter alone, na, walang ganun. alone ka lang, hindi. Add to your faith. Yun yung tinanong ko sa Baptist na sabi niya, tanong ko sa kanya, dahil faith alone ka, yun bang faith may dagdag pa? Sabi niya, wala na. Kaya nga faith alone eh. Binasa ko. Nung binasa ko, bakit sabi ni St. Peter, add May to your dagdag. faith? Sabi niya, ay, iba yan. Tawa ko nun eh. Alam niyo, maraming mapapahamak na sa impyerno dahil sabi nga ni Father Rich Bonilo, sabi nga, totoo, kapag na-misinterpret mo ang Biblia, impyerno ka dyan. Totoo yun, hindi biro ito. Kaya ang dami nang umalis sa banal na Eucharistia, ang daming umalis sa tunay na simbahan dahil sa mga nabiktima sila, naabudol-budol ba? Na-scam sila ng mga na-scam din na pastor, na-scam din, nabudol din ng mga pastor nila yun, yung mga pinuno eh. Kawawa, biktima, ang dami na biktima sa mga ganyan. Dahil sa kulang sa pag-aaral, wala sa tunay na iglesia, nahihirapan sila, no? Isipin mo mas matalino pa sila sa Santo Papa, 'di ba? Iniisip ko 'yun eh. Si Brother Eli noon, nung nakikinig ako, sabi ko, bakit niya laging inaano si Santo Papa at saka makardinal, bishop? Pwede ba mas matalino siya dito? Tapos tiningnan ko yung mga turo niya at mga turo ng mga CFD. Ayun, nakita ko, mali nga pala yung turo ni Brother Eli Soriano. Pero kala mo ang galing, 'di ba? Pero isipin mo na lang, pwede ba silang mas matalino kaysa Santo Papa? This is impossible. Kilala sa buong mundo yan. Sabi ko, pwede ba magkamali sila sa faith? Ayun, yung pala yun. Wala siya proper theology at wala siya sa tunay na iglesia. Napakahirap po nun. Ayan po yung mga paliwanag, sister. Opo po. Thank you po sa inyo po. Kasi dati din po hindi rin po ako nagbabasa. Kaya naano din po ako na-scam, sabi nga ni Brother Angel. Pero sa awa naman ni Lord, nakabalik din po ako sa Catholic po. Naunawaan mo na, sister, yung paliwanag sa Romans 3:28 at sa Ephesians 2:20, Ephesians 2:8-9, naunawaan mo na. Po. Parang shinare ko lang din po yung bro kasi yun din po talaga ang ng mga born again laging pinapasok na nila sa faith alone. Parang pandagdag din po sa mga mga kasamahan din natin na yun din para may sila may pangsagot din po sa kaya ko tinanong kung naunawaan mo kasi hindi pwede na puro tanong ka lang. Pinakailangan mo rin magpaliwanag sa iba. Ikaw naman na magpaliwanag, sister. Opo. At saka nag-ano din po ako ng catechism po ngayon. Mabuti. Nag-aaral din po ako dito.